Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Hello, magandang gabi Pilipinas. Magandang araw naman dito sa Amerika. Nako, today is election day. Okay, actual voting sa mga presinto. At yung iba nakapag-mail na ng kanilang mga ballots. At ako mamaya pupunta ako sa presinto. So ano kaya ang magiging kahihinatnan ng eleksyon o sa pagpapanalo ni President Trump? Ilang today, and for sure mabilis lang ang result dito, right there and then malalaman natin kung sino manalo. At kinakabahan na ang mga bangag dahil alam naman natin si si Trump ay mas malapit sa dating Pangulo at nagkakasundo sila sa mga polisiya. Ang tatandaan natin, eto lang yan, si President Trump ay kinasuhan at yung mga kanyang mga allies ay kinasuhan ng Smartmatic. Alam mo, connect yan, tandaan ninyo na nakalagay sa affidavit ni Attorney Glenn Chong dito sa Amerika, okay, ang pangalan ni Lisa Tanas na nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, tignan natin kung ano yung magiging effect ng eleksyon dito sa Amerika, mga kababayan. Okay. So, ang pinakabago, ang ating pag-uusapan ay ang litanya ni Bangag Jr. na-overwhelm lang daw ang flood control. Dahil bumitisita siya sa Batangas today dyan sa Pilipinas. At nagsalita na naman ng panibagong kasinungalingan si Bangag Jr. Pakinggan natin saglit yung kanyang tinuran. Okay. Hi, Ma'am Duquesa, how are you? Hindi ako nakapag-TikTok. Sorry kasi may it's a lot of work kasi yung mga cellphone and everything kailangan ko pang ayusin. Okay, tingnan natin. Okay din natin yung tinura ni Kuting muna kung ano yung pinagsasabi ng hinayupak na ito. Alright? Nagsalita si Kuting, si Bangag Jr. na-overwhelm lang daw ang flood control. Anong ibig sabihin niya na na-overwhelm? Ibig sabihin nagapi o na dahil sa sobrang lakas ng tubig kaya daw nasira or na-overwhelm, yun yung term na ginamit niya. Pakinggan natin yung kasinungalingan ng hinayupak. Ito lang. Ayan natin. Actually, ito yung comment niya. Sabi niya, ang sabi niya, wag niyang panoorin, ito na lang. Ang sinasabi niya, yung naririnig natin sa dyaryo, naririnig natin sa radyo, sabi niya. Ito yung term niya. Ito ang term ng julul. Basahin ko lang. Ano naman ba siyang malindog kong picture? Hindi yan ang hinahanap ko. Okay daw. Ang sabi ni Bangag, maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, narinig ko sa radyo at telebisyon kung nasaan ang mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Mga kababayan, hanggang sa kaduluduluhan hanggang sa kamatayan, di ba nga, kumbaga ililibing na lang siya sa diyan sa Komonoy, nagsisinungaling pa rin. Inamin na nga ng DPWH na walang flood control project dahil nilamon nila lahat ng pera. Nagdrama-drama na nga si manggagamit, si Amy Marcos. Okay? Napaiimbestigahan niya yung flood control na yan. At ang ipapatawag niya DSWD. Hindi yung pinsan niya, hindi yung ulupong niyang kapatid. So hanggang ngayon, patuloy sa pagsisinungaling itong Jotang Ginemes na bangag na to. Okay? Ano pa sabi niya? Sige, wala akong problema. But also, they have to realize that there are two sides. Talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa
buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung budget, kundi kung ano ang science. What's the science? What's the science? Follow the science. Pilit ni Bangag na didepensa yung kanyang kabuktutan, ang kanyang kabangagan. Talagang ang sarap batuhin ng putik katulad ng ginawa sa king ng Spain. At the nerve, the fact, the bangag na magsalita ang putang inang ito na sasabihin, tingnan nyo nangyari. This because of climate change. Chuchu-chuchu, dada. Sabi niya, tingnan nyo nangyari sa Espanya. And I hope gawin yung model ang nangyari dito sa Espanya na kung saan okay, ay pinaliguan ng putik ang kanilang king. Alright? At hindi lang yung kanilang queen ay pinaliguan din ng putik, mga palangga. Dapat yun ang gawain ng Pilipino dahil anong sabi ng lutang na naman yan, sabi ni palangga, okay, blind si Bangag, hindi niya alam ang nangyari, sabi ni Trollbuster, lutang na naman si Bangag, sabi ni Saud Mauri. Rainier, thank you so much. So, eto, tignan natin. Kasi, ang yabang ng putang inang itong Marcos Jr. na ito eh. Okay? Maraming na narinig sa radyo, nababasa yung sa dyaryo. Nakikita mo itsura niya, parang pikon na pikon siya eh. Kasi mga kababayan, nakikita nila yung overwhelming ninyong galit. Ang totoong na-overwhelm yung galit ng Pilipino. Yung gusto siyang batuhin ng putik. Hindi ko nga alam ba't anong ginagawa ninyo dyan. Kasi sa Espanya, mga kababayan, ito, tignan natin to. Pakita lang natin to from BBC. Okay, basahin ko. Right? Share screen natin ng bonggang-bongga. Alright, ito na. Basahin ko dito ha. Ano, nakita nyo ba yan? Mga hitad. Okay, nakita nyo? Okay, basahin ko. Spain kings and queen pelted with mud and flood. Flood hit Valencia. Okay, pakita natin to. Aglit lang. Binato. Hey Jay, this May ads project yan. might need a bit of zhuzhing. Pakita natin. How Ilang about minuto yan. 10 Warren. seconds lang naman yan. Alright. So sabi dito mga kababayan. Warren? Okay. The king and queen have been pelted with mud and other objects by angry protesters. O, ayan. O, lagdat lang. Nakita niyo? Binato ang kanilang king. For sure, napanood niyo, nakita niyo dahil galit na galit ang mga tao. Dahil na may mga namatay, nawala ng kabuhayan, nawala ng bahay, nawala lahat sila, nawala ang kanilang mga pangarap, sabi ng isang protester. Ayan, o, binato. I-google nyo na lang yan dyan. So, ayan, galit na galit ang taong bayan sa kanila. O, ano sabi ng mga protesters nito? You know it was going to happen. I didn't do anything to avoid it. Oh, you didn't do anything. Okay? You should be embarrassed. You have an organized national system for this. It's the same sentimiento natin. Ayan. Ang pagkakaiba lang, mga palangga, babasahin ko lang to. Ang sigaw ng mga tao na pinabayaan sila, alam ninyo na mangyayari ito pero hindi kayo naghanda. It's the same thing sa Pilipinas. Sabi nga sa BBC, the king and queen of Spain have been pelted with mud and other objects by angry protesters during a visit to flood-hit Valencia. Shouts of murder and shame. Tinawag na murderer at shame on you. Itong mga leader ng Espanya. Katulad ng ginagawa ninyo. Ang problema, nauuto kayo sa 2 pirasong sardinas sa 1 kilong bigas. 'Di ba? Meron pa kayong pa-picture-picture diyan sa tarantadong presidente niyong si Marcos Jr. Pero ang mga Spaniards, sabi dito, shouts of murder and shame were directed to the royal couple as they walked through the town of Payporta, one of the worst affected in the region. Objects were also thrown at Prime Minister Pedro Sanchez, who was quickly evacuated. So pinagbabato ng putik ang kanilang king at ang kanilang prime minister dahil sa frustration, galit out
burst ng mga tao dahil pinabayaan sila, walang proper planning, walang calamity proper preparedness and management. Ito, more than 200 people were killed in the floods, and the worst in Spain for decades. And it's the same thing sa atin. If you compare doon sa nangyari in the past, mga kababayan, mga kapalangga, sobra ang nangyari sa Pilipinas. Sabi nga ng post, I think may nag-send sa akin, yung bagyong Christine is only 145 kph or yan. Highest wind speed, 146 dead, 91 injured, 3 missing. I don't know kung ano pa to, tama itong figure nito. But during Pangulong Duterte, bagyong Rolly, na 298 kph pero 20 lang ang namatay at 3 ang nawawala. Ang kay Bangag ay kay Noynoy masyadong yun, alam niyo na yung Yolanda 6,000 mahigit, baka nga mahigit pa, aabot pa ng 10,000 ang natsugi doon, ang nawala ng buhay like 315 kilowatt kph. Okay, ngayon mga palangga. Anong sabi dito sa Espanya? More than 200 people were killed in the floods, the worst in Spain for decades. Emergency workers are continuing to come through underground car parks and tunnels in the hope of finding survivors and recovering bodies. There has been anger at a perceived lack of warming and insufficient support from authorities after the floods. Ayan, footage show King Philip VI making his way down a pedestrian street before his bodyguards and police were suddenly overwhelmed. Dito yung salitang overwhelmed by a surge of protester, hurling insults and screaming. Dapat ganun din kayo, i-overwhelm ninyo yung surge ng pagprotesta ninyo laban sa bangag, katulad ng ginawa ng mga tao sa Espanya. Ano sabi dito? They struggle to maintain wag na yan, walang kwenta yan. Alright, ano sabi dito? Anyway, huwag natin basahin yung buong news. Ganun pa man, ang pinaglalaban dito, mga kababayan, pag nag-deploy pala ng 10,000 more troops, sige, basahin na lang natin. Ano sabi dito? The royal, sabi ng mga tao, Spanish media reports that objects were hurled at Sanchez, while footage verified by the BBC appears to show stones being thrown at his car as he was driven away. After he left, the crowd chanted, "Where is Sanchez?" Dapat ang sigaw ninyo, nasaan si Bangag? Ilubog sa Kumunoy. Dapat ganun kayo. Sabi ng isa doon, I'm just 16. One boy, sabi nung tao. Sabi niya, umiyak, we're helping and the leaders do nothing. I am 16, kami tumutulong pero ang aming presidente, ang aming leaders, ang aming gobyerno ay walang ginagawa. People are still dying. I can't stand this anymore. It's the same thing sa inyo. Hanggang ngayon may nawawala, di ba? Hanggang ngayon may tubig pa rin. Hanggang ngayon hindi pa kayo naka-recover dahil nawala na yung bahay nyo, nawala na yung mga pangarap nyo, nawala na lahat, nawala na ang inyong mahal sa buhay. Ang sabi pa ng isa sa mga tao doon sa Espanya, they left us to die. It's the same thing, pinabayaan kayo di Bangag. Kaya namatay ang inyong mga mahal sa buhay. We've lost everything. It's the same thing. Our business, our homes, our dreams. Yan ang naganap sa inyo dyan sa Bicol, sa Calabar Zone, at sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas. Ngayon, so the Civil Guard mounted officers were later seen attempting to disperse the angry crowd. The royal entourage had intended to travel on to Chiva, another town in Valencia. But anyway, wala nang kwenta. Ayan, nakita niyo yung devastation. Parang Pilipinas ang nangyari. Okay, stop sharing. Ngayon, mga kababayan, ano yung ibig sabihin nito na pinapaintindi sa inyo? Kailangan yung sampulan, total sabi naman ni Bangag, sabi niya ng ganun, narinig natin sa radyo, nababasa natin sa dyaryo na ganito, na walang flood control, pero na-overwhelm lang. Tignan nyo nga yung Espanya, ganyan-ganyan. Total, sinasabi niya na, tignan nyo kung ano nangyari sa Espanya.
Pinato nila ng putik yung kanilang leaders. At hindi lang dapat putik ang iba to kay Bangag. Deserve ni Bangag na mabitay kung hindi lang tinanggal ng panahon ni GMA, that was in 2006, ang capital punishment na gurgor sa mga plunderer, kidnapper, itong sa mga hayop na yon, mga hayop na ito, dapat bitay yan. Bitay ang kuting na yan. And another nangyari sa Peru. Do you know that? Ayan. 2 weeks ago, Peru's ex-president Toledo gets more than 20 years in prison in case linked to corruption scandal. Alright? So yung dating presidente ng Peru na si Alejandro Toledo ay sinintensyahan noong Lunes ng 20 years and 6 months na pagkakulong dahil sa kanyang pagkasangkot sa Brazilian construction giant company, which is bribery. Yan ang ginagawa ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas at ni Bangag gayon. So we're talking what? $35 million lang dito. Payat ito sa ginagawa nila Lisa Tanas, nila Bangag. So itong ex-president ng Peruvian, okay? ng Peru, ay tumakas ito eh. Nahuli yan dito sa California in I believe in 2019. Tapos in-extradite siya, pinabalik siya sa kaniyang kinuha siya ng gobyerno para panagutan niya yung crime na ginawa niya dahil sa pagnanakaw na sa bribery doon sa construction company. It's the same thing. Roads, bridges, eklabush. Di ba? Nagnakaw siya ng 35 million, nagplunder siya ng 35 million US dollars. Ito si Bangag na 5,500 flood control. I believe ang computation is total of 245 billion just for that 5,500 flood control. Yung iba pa, 'di ba? Kung ano iba pang mga lugar, iba pang ninakaw ni Bangag, 'di ba? Yung mga unprogrammed funds na ginagawa nila, yung 90 billion na dinownload from PhilHealth to the national government at under kay Bangag para nakawin nila. What else? Bitay dapat ang binibigay, pinaparusa kay Marcos Jr. sa asawa niyang hindot na putang inang kidnapper. Heinous crime ang pangingidnap. Ang namatay na mga nasa baha ngayon, hindi ba heinous yan? Hindi ba produkto yan ng plundering? Nagnakaw sila, ninakaw nila ang pera ng bayan, wala silang preparation doon sa kalamidad, iyan ang idinulot sa inyo. Kulang ang buhay ng pamilya ni Bangag, ni Tambaluslos, lahat ng mga hayop na yan, na mga nagnakaw sa pera ng bayan para ipangbayad sa inyo. Nasasabihan na overwhelm lang ang flood control. 'Di ba? Ibig sabihin dahil umulan, sabi ko nga ngayon lang ba bumagyo sa Pilipinas at hindi na paghandaan ang hinayupak na to? Ano pa sabi nito? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. You cannot do more because nilalamon nyo yung pera. Yung asawa mong butod, impacta, kidnapper, nilamon nyo na lahat. Sana nga bangungutin na lang kayong lahat kayong mga kawatang, mga politiko, mga putang ina ninyo, sana hindi na kayo magising lahat. Sabi ni Mag, when you lose a life, you lose a life. Oh, when you lose a life, you lose a life. Parang gano'n na lang. What can you do about that? Oh, sabi niya, kapag may nawalang buhay, may nategi. What can you do about that? Sabi ni Kuting. Tapos biglang bawi, it's a terrible tragedy. It was a terrible tragedy because ninakaw nyo pera. Mamatay, may nawalan ng buhay, nawalan talaga ng buhay. Ano magagawa ninyo daw? According to kay Bangag, nawalan kayo ng buhay, ano magagawa nyo? Well, although it's terrible tragedy, yun ang sabi niya. Hanapin nyo. Kulang. Yung Peruvian na sentensyahan ng 20 years in prison dahil sa pagplunder ng 35 million. Si Tambaluslos, okay? Yung kanyang heavy luggage, okay? Allegedly 25 million US dollars. Wala pa yung kinukubra nila dyan sa Okada. Wala pang kinukubra nila sa pondo ng bayan. Dapat sa mga yan, bitay. Kundi hindi enough yung putik doon sa Espanya, di ba? Pero maganda na rin yun na makita ninyo. Masyado kasi kayong duwag eh.
Ang tapang, sabi niyo Pilipino, magaling, matatapang. Bakit ang duwag niyo? Hindi niyo hilamusan ng putik yung mga yan? Nang hindi na makabangon. Kumunoy sila dapat sa ginagawa. Kaya mo sabi ni Bangag, when you lose a life, you lose a life. What can you do? Sabay-bawi, it's a terrible, Hindi dapat magbubuwis ng buhay kung yung pera ng bayan ay binilagay dyan sa flood control project na yan, mga kababayan. Nakita niyo kung gaano kaulol to? Okay. Ano nangyayari ngayon, mga palangga? Tignan natin. Ano ang mga nangyayari? Ano pa sabi niya? Yan, paulit-ulit, balita, lahat. When you lose, ayan. Grabe, Tiyan mo? When you lose a life, you lose a life. Ulit-ulit, gumawa kayo ng meme. What can you do about that? Anong magagawa ninyo kung mamatay kayo? Although it's tragedy, sabi ni Bangag, wala kayong magagawa. What can you do about that? Mamatay kayo. Oh my God. I wish I could do more, sabi niya. I wish we could do more. Wala silang pwedeng gawin sa inyo dahil ang intensyon ni Bangag ay pagnakawan kayo. Ang intensyon ng mga putang inang yan, kulang pa ang mura ko 1 milyon, 1 bilyon na trilyon na mura ko, kulang pa. Dapat bitay. Punishment, capital punishment ang binibigay sa mga hayop na to. Kayo naman, mga palangga, na mga Pilipino kayo, kaluluoy kayo, lagi kayong kinakawawa. Bibigyan kayo 2 sardinas, 2 klaseng bigas, 2 kilong bigas. Yung mga bahay nyo na wash out na. Paulit-ulit natin, na wash out na lahat-lahat. Ang pinagkakabalan ngayon ng mga hinayupak, ulitin natin, ng Quadcom, ng gobyerno ay ang mga Duterte. And now, ngayon may nahuli dyan na Cadillac. What's that? Okay? May nahuli na Cadillac Escalade. Okay? SUV na may plate number na 7 na ang nagmamay-ari ay senador. Walang gustong umamin na senador na nag-violate ng traffic law. Muntik pa masagasaan ng enforcer. Ni isa sa kanila walang nag-violate. Sinong magkakaroon? Ang nagkakaroon lang ng mga Cadillac, mga ganyang klaseng mga sasakyan sa Pilipinas at bulletproof yan, mga kawatang politiko. Hindi nila ma-pinpoint. Sabi ni Escudero, hindi nila alam kung sino, LTO daw nakakaalam noon kung kanino yung sino ang may-ari noon. Then later on, sabi ng LTO, fake daw yun. Fake daw yung plate number na 7. Anong ibig sabihin nun? Pinagtatakpan nila. Malamang tinawagan yung LTO, sabihin nyo fake. Okay? Huwag ninyong ilabas. Okay? Huwag ninyong ilabas kung sino ang may-ari. Excuse me. Ngayon, mga kababayan, sabi ng spokesperson ng DOTR doon sa pangyayaring yon. Our officers are simply doing their jobs to maintain order and ensure the smooth flow of traffic. We will work closely with the authorities to identify and apprehend the individuals responsible and hold them accountable for their actions. Tapos ang LTO, wala daw. Sabi ng LTO, the initial information we have based on the assessment of the pieces of evidence at hand is that there was no protocol plate issued to the particular SUV that was seen in the viral video. So for sure, pinagtatakpan naman nila to. Hindi aamin yung mga hayop na yan. Okay? Yung mga peke na yan, si Lisa magaling dyan. O baka mamaya tinawagan si Lisa, pwede ba tawagan mo yung LTO? Kasi you're good at that, di ba? Magaling si Lisa sa bribe, magaling sa kidnapping, smuggling. Ano sabi dito ng ano? Okay. Walang umaamin. Ayon naman kay Tulfo, wala daw security feature ang ginamit na plaka ng SUV na mayroon sa mga legitimate plate number 7. Okay, ginamit din daw ang plaka sa harap at likod ng nasabing sasakyan na halip sa harap, lamang wala ring umano itong conduction sticker. Yun ang sabi ni Tulfo. 24 lang ang kabuang bilang nagmay-ari ng puting Cadillac Escalade, kaya maaring matukoy kaagad ang may-ari nito. Exactly. Pero hindi nila matukoy. Kasi sinasabi nila na fake daw. Ano ba kayo? Araw-araw na lang si Marlica galit.
But anyway, sabi nga ni Bangag, what can you do? May mamatay, di ba? Ano magagawa mo? Kaya ka mabuhay ni Bangag? Hindi. Kaya kanyang ilubog sa kahirapan. Kaya kang ilubog ng Bangag na presidente sa kahirapan, sa kidnapping, sa sa baha, sa kung ano-ano mga kalamidad, sa kahirapan, and everything. Dahil ang pinagkakabalahan nila now, di ba? Kahapon pinag-usapan natin na nag-order sila ng lookout bulletin para hindi makaalis ang mga tao ni Inday Sara and everything. Ganon kahayop itong mga ito. Right? Sabi niyo si Rizal, nabuhay si Rizal. Tignan ang CCTV, logbook ng Senate, andun yan, Cadillac na yan. Baka nga kay Quezon yan kasi maingay ko, no? Pwede. Di ba? Pwedeng sa kanya. You'll never know. Nakita ang sakay Miss Maharlika, tatay ni Senator. Oh, yeah? Oh, tignan mo. Totoo ba ito palangga? O, kita mo? Nakita ang sakay Miss Maharlika, tatay ni Senador Gatchalian. O, kita mo? Kay Gatchalian pala. O, tama. Kung yan ay totoo yung ano na yan, balita na yan, mga kababayan, kita mo yung mga putang ina, nasa gasaan pa yung officer. Ibig sabihin, yung driver nila o yung tatay niya, kung yan ay totoo palangga, hindi ko pa na-check yung balita, is it true? Trained na yung driver nila na mga nagasa ng o tumakas o mag 1, 2, 3, mag-eskapo, di ba? Kapag nag-violate ng law. So they are above the law. And you guys are kawawa forever. Kawawa kayo kasi ayaw niyong magsalita, ayaw niyong kumilos. Then you deserve, sabi nga ni Kuting, mamatay kayo, what can you do? Pag may nagbuwis ng buhay, may nagbuwis ng buhay, wala silang magagawa. Pero pwede nilang pigilan, o pwede nilang i-prevent ang mga mamamatay sa kalamidad. Marcos Romualdez is the greatest plunderer in the whole world, sabi ni Troll Basti. Kaya yung plunder na yan, yung pagpa-plunder, pag nanakaw nila ng overwhelming money from the people, dapat overwhelming din ang parusa sa kanila. Overwhelming na electric chair o whatever, anuman ang form of gurgur, anuman ang method of gurgur na pwedeng ibigay sa kanila. Kung kaalyado pa ni PRRD ang plate number 7, baka nasa front page na yan sa news, sabi ni Chicks. Exactly. Tapos ngayon, papatawag si Pangulong Duterte, di ba? November 7. You have to be ready. Kayong mga binaha, kayong mga nakaranas ng peaceful life during Duterte's time because of the war on drugs, go. Suportahan nyo not the Duterte, but suportahan ninyo ang mga sarili ninyo. You're not actually supporting the Duterte at all. You are supporting for your future. Kasi sabi ko, si Pangulong Duterte, ilang taon na silang Duterte, mag-80 na. 20 years from now, tatagal niyang buhay pag inabot siya ng 100. But you, as young Filipinos, mga anak ninyo, ninakaw na ang future ninyo, mga palangga. Ano sabi ni Tambalostos? Ito nag-speech ang gago. Sabi niya, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Ang galing magsinungaling. Si Marcos Jr., si Tambalostos, siyang putang inang ito ang tunay na kadiliman. Nalagay nga ang pangalan dito sa Korte ng Amerika na tumanggap ng bribe. Humanda-handa ka lang, Tambalostos. Humanda-handa ka lang. Matatapos din yung mga kasamaan ninyo. Muling bumalik ang panahon ng kadiliman. Huwag tayong pumayag na panahon ng kadiliman at kasamaan. Ang kadiliman ay ang Marcos, ang Araneta, ang Romualdez. Sila ang tunay na makadiliman at kasamaan. Sabi niya dito, mga kapalangga, sa kanyang mensahe kanina, sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ewan ko ba sa inyo, mga men and women in uniform, mga military, binababoy na kayo ng buhayang ito, nagpakatanga-tangahan pa kayo. Sige na, tanga-tangahin ko na nga kayong lahat. Tagal nyo eh. Lahat kayo. Hanggat sumusunod kayo dito kay Tambalostos at kay Bangag, tatanga-tanga kayo. Kasi iilan lang naman yung nababayarang mga general compare sa inyo.
Ninanakaw na ang future nyo, nalubog na kayo sa baha, hindi kayo makabili ng tamang pagkain. Dahil kulang ang pera ninyo, mataas ang kuryente, lahat. Ang mga anak ninyo, hindi yung mga pag-aral, tapos sunod-sunuran pa rin kayo sa commander-in-chief bangag nyo. Ganyan ba kayo tinrain sa PMA o sa mga eskwelahan ninyo kung saan man kayo nagtapos? Na magiging tagasunod sa mga bangag, sa mga kidnapper, sa mga smuggler? Ganyan ba kayo katanga? Sara nyo na yung PMA na yan. Kung ganyan lang naman ang produkto ng PMA, magpakatanga-tangahan kayo. Akala ko ba, nandiyan kayo para ipagtanggol nyo ang bayan ninyo? Nakita nyo na yung mga PSG, nagpupulburon si Bangag, Bangag lagi, nagiinom, nagpa-party, okay pa rin sa inyo. Ilang general lang ang nababayaran ng mga putang inang ito. Ilan kayo? Ilan kayo sa sundalo? 200 plus kayo. Ba't di kayo manindigan para sa pamilya nyo? Ha? Bakit di kayo manindigan? Kawawa kayo dyan, mga nababaril. Dati nag-duty ako dyan sa Camp Crame Hospital. Diba? Yung mga inassist ko, mga pasyente dyan. Kawawa kayo, naawa ko sa inyo. Naiiyak pa nga ako eh. Sabi ko, ito yung mga magigiting na mga sundalo. Kawawa, nagbubuwis ng buhay pero walang pakialam ang gobyerno. Kayo nasa ground. Kayo ang humaharap sa mga demonyo. Diba? Ang mga demonyo nasa Malacanang, ang dali-dali na lang harapin ng mga yan. Magsalita lang kayo. You have to speak up na tama na, sobra na. Actually, wala sa West Philippine Sea ang kalaban. Wala sa Mindanao ang kalaban. Wala sa bundok ang kalaban na sinasabi niyong mga terorista kung ano-ano pa. Ang kalaban nyo nasa Kongreso, nasa Senado, nasa palasyo ng mga ahas. Ginagago na kayo nito ni Tambaluslos, oh. Hindi na siya papayag na ibalik ang kadiliman. Imagine niyo yung mga bigas ng bayan, nilalagyan niya ng pangalan niya, nilalagyan niya ng tarpaulin. Akala mo pera niya, tanga ba kayo mga men and women in uniform? Ano, tanga-tangahan na lang tayo forever? Anyway, hindi naman ako magsasuffer nito. Kayo, mga anak niyo, kamag-anak niyo, lahat kayo. Malay ko, di ba? Sabi ko, pwede na ako manahimik eh. Pag nagkagurguran dahil sa kagutuman, ako ba ang magsasakripisyo? Hindi. Pero kayo, uupo pa rin kayo sa inyong mga general na alam nyo kawatan. Kukunti lang naman ang kawatan, mas marami kayong matitino. Pinapatakbo kayo ito ng pamilyang mga adik, pamilyang mga kawatan, demonyo, plunderer. Ano pa ba? My God, isara nyo na yung Pilipinas, lumipat kayo sa Mars. Kawawa kayo mga Pilipino. Kung may bangka nga lang kayo, magbangka na kayo, lumipat na kayo ng ibang bansa kung saan kayo pwede magbangka. Mag-backdoor na lang kayo. Anyway, ang pasabi nito Tambaluslos, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Ang kapal ng mukha, sinungaling. Sila pa daw ang ina-atake. Sila ang nag-a-atake sa Pilipino. Sila ang naglusob doon. Ito mga hayop na to lumusob sa Davao. Nag-a-atake sa patandang Duterte. Nag-a-atake sa Sara, nag-a-atake sa atin lahat. The fact na hindi kayo makabili ng tamang pagkain ninyo, ina-atake kayo ng mga to. Through what? Economic sabotage. Di ba? Naalala ko tuloy si Clarita Carlos, yung mahatandang hukluban. Nasaan na yun? Inabsorb ni Tambaluslos, binayaran, sinungal-ngalan ang kipay ni Clarita at ang bunganga para hindi magsalita. Ayun si Clarita ay witness siya ng economic sabotage ng gobyerno ni Bangag. Economic sabotage sa smuggling. Paulit-ulit ko yan. Alam ni Clarita na ang pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos ay mafia sa smuggling. Smuggling business nila, agricultural, pulboronic smuggling. Ano nangyari? National Security Advisor, ayun, nagdidila ng itlog ng kasing liit ng butike ni Martin Romualdez, si Clarita. Hindi niya pinagtanggol ang taong bayan na nalaman niya na itong pamilyang ito ay sinabotahe kayong lahat. Kaya kayo hirap, hindi kayo makabili ng pagkain na tama. Hindi nyo mahainan, mabili man niyang mapaghandaan ang birthday ng inyong anak. Hindi man lang kayo makapasyal dahil wala kayong pera, dahil dinanakaw ng mga hayop na ito. You love the Philippines? If you love your country, get out from your house.
Speak up, tapusin nyo itong mga putang inang ito. Kayo lang ang pwedeng tumapos nito, hindi ako. Kayo. Kayo makikinabang nito eh. Ako ba makikinabang dito? Makikinabang ba ako sa progress ng Pilipinas? Well, somehow yes. Ako na ang pinakamasaya kasi yung pakinabang ko, yung feeling of what you call it, happiness kasi you're doing good. I mean, you're eating good. Okay kayo. My God. Ang sabi ni Bangag, ni Tambalos, subalit hindi tayo patitinag. Hindi tapay na muling bumalik ang panahon ng kadiliman. Ang kapal na mukha nitong putang inang ito. My God, sundalo, pulis, marine, nasaan kayo? Ginagago kayo ng isang tambaluslos. Maluoy kayo, nakakahiya kayo sa mga anak ninyo, kasumpa-sumpa. Kung ako anak ninyo, mumurahin ko kayong lahat. Tay, anong ginawa mo? Putang ina, pagtanggol mo bayan mo. May bayag ka ba, tay? O talawan ka? O ano ka? Ano tawag doon yung hindi tuli? Supot ka. Supot ba yung mga sundalo? Kaya ganon? Supot ba kayo, mga polis? Supot lang ang duwag. Diba? Galaxy, thank you. Baga nawong ng mga buhaya. Nakakabuisit na kasi. Orlando wala siya, episode. Yeah. Sabihin mga kayo mga anak ng mga sundalo at mga polis, sabihin mga tatay niyo walang panindigan, mga supot. Diba? Kung meron kayong paninindigan, kung hindi kayo supot, dapat tumatayo kayo, tinatayuan niyo yung flag, ang bayan. What's the point? Laban-laban kayo sa mga kidnapper. Ang kidnapper nasa Malacanang, andan si Lisa, hindi niyo padamputin. Yung AFP, alam nyo? Ha? ISAP, alam nyo yung kidnapper si Lisa. Hindi niyo padamputin yung hayop na yan. O mga polis, hinuhuli nyo yung mga nagnanakaw din sa tindahan, kaperasong dilata ang mga ninanakaw dahil nagugutuman. Ay yung mga plunderer sa Malacanang, sa Kongreso, Senado, bilyon ang ninanakaw. Dapat yung mga pinaupusasan ninyo. Kaya dapat ibalik yung susunod talaga na mamumunod at ibalik ang bitay. Lalo na sa plunder. Dapat ang plunder, bitay yan para walang magnakaw muli. Kasi gagalit sila sa akin, patatahimik ako. Para what? Para wala na mag-criticize. Mga nag-criticize, gusto nilang patayin, gusto nilang kasuhan, gusto nilang pahirapan ng buhay. Di ba? Hindi magwawagi yan. Busy sila kay Inday. Busy sila kay Duterte. Ano ba pakialam natin sa buhay ni Inday, yung personal niya at si Pangulong Duterte? Okay na yan sila. Ang importante dito ang buhay ng Pilipino, ang buhay ninyo, yung mga namatay. Ngayon may bagyo na namang Marce ba? Marce. Palakas na naman. O ano, na-overwhelm na naman ang flood control. Tatanga-tangahan yung mga polis. Araw-arawin ko nga itong mga polis na to ngayon. From now on kayo, topic ko. Okay? Mga linti. Mga linti lang. Kayo mga support na mga polis, mga sundalo, mga Air Force, mga, what do you call it, Marine, mga support kayo, mga support. Hindi kayo tuli kasi wala kayong bayag, wala kayong paninindigan. Ginagago na kayo ni Bangag Jr. Support pa rin kayo. Kakahiya kayo. Ay na, kung ako lang sundalo, tapos na lahat yan eh. Ibalik ang death penalty, sabi ni Jose Calvo. Kung ako lang general, tapos na kayo lahat. Tapusin nyo na yung mga linti na yan. Gabaan na yan sa kalikasan. Si Bangag, walang pakialam. Ano bang ano ngayon? Cotton Fin 25. Zorro, anong mga eksena ngayon? Recently, si Bangag pumunta nga pala sa ano. Ito, pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo yung pinagluloko kayo ni Bangag. Okay, tingnan natin. Okay, pakita ko sa inyo. Ba't wala yan? Okay, live si Palangga. Pakita ko to sa inyo mga eksena dito. Kung paano nila ginagastos ang pera ninyo. Okay. Recently, bago tayo mag-vlog, mga kababayan. Okay. Ito. Pakita natin to sa inyo, Okay. Tignan nyo yan, Wait a minute.
Tignan nyo mga hitad. Saan na yun? Okay. Kita nyo. Kita nyo yan? Nakita ninyo kung paano gastusin ang pera ninyo? Ayan, huling-huli na naman ang presidential communications ng mga putang ina. Lahat mga kawatan, ayan, tignan nyo, comment kay Bangag. Yan napupunta pera nyo. Troll. Panoorin nyo yan. Kunyari, pinupuri si Bangag. Troll. Alos lahat troll. Puro troll. Thank you. Ang galing-galing daw ni Bangag. Troll. Putang ina talaga ito. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Troll. Imagine nyo ilang trolls yan. Mababa ang 20,000 kada buwan na binabayad ng putang inang Lisa at Bangag at ng mga hayop sa presidential communications. Para yan kunyari mga papuri. Ayan man nagdanakaw sila ng mga pictures. Meron bang ganyan? Facebook, walang follower, walang likes, walang kaibigan. Okay. Tama na yan. Okay, nakita nyo ang mga hitad. Nakita nyo ang mga kahayupan ng mga yan? Diyan napupunta ang pera ninyo. Wala nang pumupuri kay Bangag Jr. Trolls. Alam nila na galit na ang Pilipino. Kaya nag-hire sila ng mga trolls gamit ang pera ng bayan. Ang pinakamababa na binabayad nila sa isang tao na trolls, 20,000 kada buwan. Hindi ba hudyat sa inyo yan? Kung overwhelming ang support sa putang inang Marcos Jr. na yan, hindi nila kailangan magbayad ng troll. Kasi ang mga tao, magla-like tayong lahat. Kasi maganda yung ginagawa niya, presyo ng bilihin, walang smuggler, walang kidnapper katulad ni Lisa. Hindi yan, ang pagsuporta, hindi yan ifo-forced. Kasi kailangan makita kung may ginagawa katulad sa kay Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Tingnan mo, kaya nagsusuporta kayo, di ba? Sa kabila ng pagpilit siyang tanggalan ng budget, okay? Diyan sa kanyang department, di ba, recently, hindi ba, I don't know kung finalized na. Ano sabi niya doon? Willing siya magtrabaho, may budget o wala. Si Bangag, makapagtrabaho ba yan? Yung iba pa, makapagtrabaho ba yan o walang budget? Hindi, kasi ang intensyon nila pagnanakaw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga polis na mga supot. Mga supot, polis na mga supot. Mga linti. Wala kayong paninindigan. Mga militaring supot. Wala kayong paninindigan. Tuwang-tuwa kayo noon kay Pangulong Duterte kasi nagkaroon kayo ng presidenteng may pagmamahal sa inyo. Dinoble pa nga ang sweldo ninyo eh. Kung ako elect nyo, times 10 ang sweldo ninyo. Kung kaya, times 10. Kung 10,000 ngayon, 100,000 na ang sweldo ninyo. Pero, papatupad ko ang death penalty. The moment na gumawa kayo ng katarantaduhan, gurgur kayo sa akin. Dapat ganyan ang susunod na presidente. Kaya, sa susunod, pag ikaw na presidente, baka bukas ikaw na presidente, i-ano mo kaagad yan. Whatever legal way na pwedeng i-ano yan. Kung pwedeng nga executive order yan eh. Right there. Diba? Gurgur, bangin agad. Sundalo, police, lahat kayo dyan. 100,000, maliit nga yan eh. Diba? Maliit na yan. If you compare sa Amerika, gawin na natin kasi mabait ako eh. Gawin natin sweldo ninyo $5,000. Yan o, hypothetical lang naman. The moment na kayo ay nagnakaw, talagang or ang pinaka-worst dyan, dapat i-gitna kayo sa luneta tapos tawagin lahat ng taong bayan at taong bayan ang gugurgur sa inyong lahat. Diba? Okay lang sa kanila men in uniform, kaltasan ng 50 kada ulo, sabi ni Minda Diaz. Ayan, kinaltasan pa kayo ng hayop na police chief nyo. 50 pesos, pinatos pa. Hindi nyo daw kasi mararamdaman yun, mga support. Mga AFP, mga PNP support. Hindi nyo daw kasi mararamdaman yun, kaya okay lang pag nakawan kayo, tas kayo tahimik lang. Pinagbawalan na kayo manood kay Maharlika, di ba? Pinagbawalan na kayong gumamit ng phone, okay pa din sa inyo. What kind of, anong klaseng
anong klaseng puso ang mga meron? Talawan ba talaga kayo? Kasi alam mo kung lahat ng pulis kung lahat ng pulis at sundalo ay maharlika, tapos na lahat 'yan. Hindi ko nga alam ba't duwag-duwag ninyo ko eh. Kalalaki yung tao, duwag-duwag nyo eh. Mga supot. Linti. George Saberon, ang bigas patuloy ng pagtaas. Ang dogs, magkano ang bigas ngayon? Sabi Ma'am Teresa Lingkod, Madam, kay PRRD, kaunti lang, pero kay BBM maraming pera kasi kanya-kanyang diskarte sila ngayon. Open ang drug droga sa Pinas, madaling yumaman ng drugs. Ayun na nga, tapos ang taas pa ng ating utang ngayon. Kasi ninanakaw nilang lahat. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko kung talagang biyayaan lang ako talaga ng kulam, tapos na lahat yan. 67 ang bigas, tignan mo. 67 na ang bigas. Dati nagrereklamo tayo na 55, 60. Ba't walang nagrereklamo ngayon sa 67 na bigas? Bakit kayo hindi nagrereklamo? Masaya kayo? Magkano sweldo nyo? Construction worker, 700 pesos. Ordinary. Magkano sweldo nyo sa opisina? 67 ang bigas. Ay, ewan ko sa inyo. Mga sopot yan. 1,650 time ni PRRD. 1650. Ano yung 1650? Hindi ko magets palangga. Support mga sundalo at mga polis, pati mga marine at saka air force. Mga support yan mga yan eh. Oh. Madam, yung men in uniform ay bangag supporter, sabi ni Den Scorpio. Ayun na nga. Dog rice makain. Oh. Imagine niyo mga kababayan. Buti pa si Inday Sara, pinabigay niya mga what you call it? Jasmine rice. Pero kung maayos ang gobyerno ninyo, you need a new government. Kung maayos ang gobyerno ninyo palangga, hindi na dapat ang Vice President, President, Congress, Senate, hindi na nga yan sila dapat nagbibigay ng nagbibigay ng mga ganyang ang mga ganyang mga bigas-bigas. Dapat yan nasa isang pwesto. Kung DSWD, lahat ng mga listahan ng mga indigent nandoon na, systematic na, barangay 1, 2, 3, o 100 ng mahirap, click, click, click. Kaso pinopoliticize lalo na ng kongresista, senador, yung mga putang ng akap, tupad, AX, kaputahan yan, ginagamit nila yan sa kanilang pangampanya. Yung mga pera yan, pwede yan ilagay sa isang lugar. Kung DSWD, bakit idaan pa kung kani-kanino, kay mayor, kay governor, putragis. Dito sa Amerika, walang ganyan eh. Okay? Lahat ng although hindi pa naman ako naka-experience ng ayuda sa buong buhay ko sa Amerika because we work so hard here. Okay? Hindi pa ako naayudahan na pala kami yung stimulus during pandemic. Pero automatic hindi ako pumila doon Hello, pinadala yun na cheque sa amin. Remember that ayuda namin during pandemic? Nakadalawan to yata yun nakuha ko para isa lang, I forgot. Minail yun. Dito, o sa ibang mga bansa, systematic, kaya din natin yan. Hindi mo pwedeng ikumpara ang America or Philippines. Mali kayo doon. Kasi systematic, may computer naman tayo. Lahat naka-computer na. Ilagay lahat sa DSWD ang budget. At dapat, syempre, babantayan mo yung DSWD na hindi sila magnakaw. Madali lang yan. Kung talagang may yung ating leader, ang intention is to help the Filipino people. Wala dadaan kay mayor, kay congressman, kay gobernador, pupunta sa barangay, may magnanakaw, ilalagay katulad ng ginagawa ngayon ni Bangag, magbigay sila ng konting yero, parang kasing nipis lang ng bond paper yata yung yerong ibinigay at 2 piraso. Paano mo mabubuo ang bahay mo? 2 piraso binigay mong yero? Bigla ko naalala. Ganyan ba kayo, mga kababayan? Mabubuo mo ba ang bahay mo? 2 pirasong yero, 2 plywood binigay sa'yo, tapos yung karampot na pako. Anong kaputahan yan? Di ba sabi ko, ang daming perang binigay ng EU, binigay ng mga ASEAN members, UAE nagbigay, tapos binigyan yata tayo lahat, pero napunta sa bulsa nila.
dapat bigyan kayo ng titignan ng bahay ninyo. At least 50,000, pwede na ba yun? Hindi man ibigay lahat, at least makatayo man lang ang bahay. Paano ka makakatayo ng bahay? 2 plywood, 2 yero, isang kinumo nga pako. Dapat ituslok ng tanan sa ilang lansang para parang pahuway ng mga linti. Forever. Nami pang doon. Diba? Dok-dokin ang mga ulo ng mga hinayupak na yan para sakaling magising. Ay, nako. Sabi ni Swikos, correct, madam, kung supot, paano sila magkakaroon ng lakas sa loob para ipaglaban ang mamamayan kung mismong pagpapatuloy na lang hindi magawa? Sabi ni Swikos, exactly! Supot kayo, kasi duwag kayo eh. Kasi ang hindi nagpapatuloy, yun yung mga duwag. Takot sa, nung unang panahon, di ba? Gaganon ka lang ng bayabas. Di ba ganon sa probinsya? Mag-uum ka lang ng bayabas, tapos iwain yung putotoy mo, tapos ilagay yung bayabas sa putotoy mo. Mas matapang nga yung mga taga-probinsya eh. Walang anesthesia. Alam ko yan. May mga nakita akong ganyan ng bata ako eh. O, sabi ni Mel B, kung ayaw bumaba ni Bangag, hintayin, daanin siya sa Santong Paspasan. Sabi ni Jody, Mamarlika, bubong ng dirty kitchen yung 2 yero. Kaya nga, palangga eh. Alam mo, minsan, sabi ng mga karamihan, kasalanan nyo din daw kung bakit kayo tinatarantado ng mga politiko. I think kasalanan ninyo. Ayaw nyong kumilos. Pang matchbox na bahay, sabi ni Dan Scorpion. Well, kasalanan nila. Actually, kasalanan ng mga politiko, hindi nyo kasalanan eh. Kaya lang, kailangan nyo lang tumapang. Kailangan nyo ng kinumo. Ito lang naman ang katapat nyo eh, ng mga yan eh. Ayaw ko nang tumira sa Pilipinas, lipat na ako sa Mindanao. Nasa Manila ka palaga, dynamic force. Hindi napapansin ng mga Pilipino sa colonialism. Government na sa Pilipinas, sabi ni Elizabeth Nicalaudo. Okay, that's true. Ferdinand Dolosa, natanggap mo na palangga? Nakuha mo na? Okay, good. Rodante Marcoleta and Attorney Vic Rodriguez. Oo nga, dapat gawin ang ginagawa sa US. Wala na dapat budget ang mga senador at congressman. Kaya nga, yung mga ayuda na yan, mga kababayan, di ba? Buti na lang, hindi ako masyado nagkaka-wrinkle kahit na-stress ako sa gobyerno. Ano? Di ba? Kung hindi kayo kikilos, patay kayong lahat. Gana na lang, siguro hanggat nag-edad na si Marlica ng another 50 years, tigulang na ako, kung buhay pa ako sa to, baka gano'n na ako, mga kababayan, kukunin na lang ako ng lupa, hindi pa kayo lumalaban. Kayong mga military, mga support, hanggang ngayon support pa rin. Gano'n na ako, 100 years old na ako noon. Puisit, di ba? Ay, ambot, maluoy ka mo sa inyo mga pangabuhi, mga inday, mga dudong. Channel 167, how are you? Sabi ni GM tala na nakakainsulto ang pagbibigay ng ganong ilang perasong yero para bagang pinamukha talaga nila sa mga taong nangangailangan kung gaano sila kahirap at ang saklap doon para pa silang tinatakaw. Dakilang hunyango, mga animalistic, sabi ni Gita. Yun na nga eh. Imagine nyo yung trato sa inyo. Bibigyan kayo 2 yero, tapos nakita ko nakatali yung pako. Alam mo, awang-awa ako sa inyo. Nakakaawa. I don't know, mga kababayan. Hindi ko alam bakit kayo pumapayag ng ganyan. Hindi na kayo naluoy sa inyo mga pangabuhi. Hindi ko nga alam eh. I wish bukas pagising ko, wala na akong gantong nararamdaman para sa bayan ko. I wish. Para titigil na lang ako. Sana magka-amnesia na lang ako bukas. Then, yung part ng brain ko, makalimutan ko kayo. Makalimutan ko yung Pilipinas, iba palalahi ko yung mga ganon. Para hindi na ako ganito apektado everyday. Putang ina, ba't ba ako naapektuhan? Hindi naman ako makikinabang nito. Nakakagalit lang. Kasi kilala ko tong mga taong to, demonyo to sila eh. Sinuportahan ko tong mga hayop na to eh. Nangako sila, mga palangga,
na ibangon ng Pilipinas. Tas ultimong ganyan pinagbinibigyan kayo, partial, 2 pirasong sardinas, 2 pirasong yero, 2 kilong bigas, mga ganyan. Tapos kung may matay sa inyo, mamamatay kayo. Anong magawa daw ninyo? Ano daw magawa kung patay na kung may mamamatay? Sabi ni Bangag, really? Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya na ang mga Pilipino pagdating sa ibang bansa, ang yabang-yabang natin. We are proud to be a Filipino. Matatalino kami, mababango kami. Naliligo kami, wala kaming amoy sa kilikili, mga ganyan, 'di ba? Yung ganitong lahi, amoy kilikili. 'Di ba alin ang mag-amoy lahat ng mga kilikili ninyo kung may kinakain kayo? You go to Paris. You go to Paris. Sino nakapunta sa Paris, sa Europa? Pagpasok mo lang sa eroplano, sumisingaw. Tama? Oh. Pero kahit papaano, hindi kahit papaano, pero productive yung buhay nila. Bakit ko naisip yun? Kasi we're always proud. Naliligo tayo everyday. Putang ina, naliligo. Nagkiskis ng kilikili. Malinis tayo. Magaling tayo mag-English kumpara sa iba. Oh, tingnan mo Japan. Lahat ba sila nag-English? Pinipintasan natin mga Japanese Kayo, yung mga narinig ko, ang mga Japanese, mga sakang, ganyan, ang mga Korean, mga ganito, o katulad yan, yung mga taga-Europa, mga babaong kilikili, mga ganyan-ganyan, or kung ano pa mga lahi na yan. O, ang mga, wag na lang yun, kasi incomparable. O, then, what? Mabango tayo. Malinis. Naliligo everyday. Pero gutom. Gutom tayo lahat. Kayo dyan. Naintindihan niyo ba? Ha? Mga support na military, mga support na mga polis. Yung mga support lang. Ang lakas yung magbidabidahan kapag nasa ibang bansa. Na ang Pilipino magaling kayo mag-correct na mga grammar ng mga ibang lahi. Ay, ibang lahi, hindi marunong mag-English. Tayo, magaling tayo mag-English. So what the heck? Nakalamon ba ang mga anak ninyo dahil magagaling kayo mag-English lahat? Tama yung mga grammar ninyo dahil wala kayong mga balls. Hindi nyo kayang labanan ang mga demonyong nasa loob mismo ng bayan nyo. Bago nyo labanan ang China, yung puksain nyo ang nasa gobyerno, Senate, Malacanang, Congress, lahat, mga Office of the Mayor, Governor nyo, mga kawatan, mga supot. Kahit nasa kabilang dumating ang panahon. You know? Pero ang wish ko talaga, magka-amnesia ako para makalimutan ko na lang lahat na mga laban na ito I don't know why I'm still fighting. Ang dami na nagsasabi sa akin na wala na mangyayari sa Pilipinas, ganun-ganun. Hindi lang malaban ng Pilipino, ganyan-ganyan. Mga duwag, takot kay Bangag. O gusto nyo magkaroon na kayo, magka-amnesia ng kayo tayong lahat para maging zombie na lang kayo dyan. Ipagdasal nyo na lang, nakalimutan nyong kumain. Ipagdasal nyo na lang na hindi na kayo makaramdam ng gutom. Ipagdasal ninyo na magkaroon na kayo ng yung makalimutan nyo na may gobyerno. Parang hindi na kayo affected, di ba? Well, kahit affected ka, wala naman kayong ginagawa Ako sa inyo, wisit, nakakagalit. Alam mo, galit na galit ako nung nakita ko 2 yero palangga. 2 yero ibigay sa'yo, 2 yero. Kaya bang itayo ang bahay 2 yero? Ang daming tinulong ng iba't ibang bansa at pera pa na inutang niyan. Tapos 2 yero, tapos pag nakita nyo si Bangag, nagpapagamit kayo, sabihin ni Villapuerte, pasalamatan nyo naman ang presidente. Dinalaw kayo, putang ina, pasalamatan. Dahil dinalaw kayo ng hayop na yung adik. Yang si Ferdinand Marcos Sr., adik yan. Authenticated Bangag. Kayong mga support na mga polis, kayong mga support na military, mga support na navy, lahat kayo mga support. Wala kayong dangal hanggat nagsisilbi kayo sa isang adik na si Marcos Jr. Pati si Lagdameo, ayan, binanggit na ni Cathy Binag yan, adik din ang assistant to the, special assistant to the president. Sino pa ang mga adik? Si Lisa adik. Lahat, pinamumunuan kayo ng adik, tapos kayo hindi makapagtayo ng bandila ninyo. Mga
Supot talaga kayo eh. Pag talaga nakita ko kayo, tutuliin ko yung mga boto nyo eh. Chief PNP nyo, nagsalita na ang mga nagdodroga ay hindi daw adik. Kundi kailangan nilang gawin para mag-extend ng oras sa kanilang mga trabaho, para mag-stay longer or they can stand with that kind of job, whatever, ano man ang trabaho ng mga yan. Are you fucking kidding me? Buiset. Nag-English ako, no? Oh, putol-putol lang na English. Oh. At least kahit nagputol-putol ako ng English, hindi ko makalamang sikmura ko. Yung mga straight English dyan na nagko-correct ng mga grammar, kayo dyan sa Pilipinas, na akala nyo lahat kayo punyeta, dahil sa mga artistang mga bangenge. Kinakantsawan nyo yung mga Bisaya ko, mga kapalangga, na mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Napansin nyo yan? Tayo mga Bisaya, mali-mali man ang accent natin, di ba? Tayo mga domestic helper, whoever, ano man ang inyong mga trabaho. Pag nagsalta kayo dun sa Facebook, kinokorek kayo ng mga taga-Pilipinas, pinagtatawanan kayo. O, pero nakakakain kayo dito, pero sila gutom. See that? Sana, it's too much. Alam mo, sabi nga ng mga anak ko, may minsan naiinis na din ako sa sarili ko, sa totoo, ngayon naiinis ako. Dahil sabi ng mga Janakis ko, bakit kasi ayaw mong tumigil dyan, mama? Dito ka na nga sa Amerika, daldal ka pa rin ng daldal. Nagising pa nga kami sa ingay mo eh. Sabi sa akin. Diba? Mga kawatan yan. Mamaya, mapapahamak ka pa dyan, ganyan. Di ka na lang tumigil. Andito naman tayo sa Amerika, nakakain naman tayo. Bakit ka ba may pakialam pa dun sa Pilipinas? Tulad yan, gumagawa na ng fabricated cases at crime sa'yo. Tama sila, may point. Yung mga pamilya ko, may point sila. Pero this is me. Kung pwede ko lang hamunin lahat one-on-one yan, kamao sa kamao, one at a time, para matapos na ang kahirapan ninyo, I will do it. Bakit hindi ako tumitigil? Because this is me. This is my personality. This is my heart. You cannot change it. Kung hindi ko mabago yung puso ko dahil yun ang nararamdaman kong gigil sa kahayupan ni Marcos Jr., ni Tambalos, ni ang Araneta, lahat ng mga demonyo sa Congress, ganun din sila. Hindi nyo mababago ang puso nilang itim pag nanakaw. But you can do something. You can eject them from power. You can tulak-tulak them to the Kumunoy, to the Bangin, to wherever, di ba? To end this bangag administration. Hindi nyo na mababago yan. Dahil ipinanganak ang mga Marcos na magnanakaw. Kawatan, plunderer. You cannot change it. Nalulusutan nga nila, di ba? Nababayaran ng judge. Nababayaran nila lahat. So paano natin masusolve ang problem? Kasi sabi nyo, pare-pareho lang naman yan eh. Di yung mga pusupot na mga polis na magpatuloy kayong lahat. Wakasan nyo tong bangag na administrasyon. Bibigyan lang kayo kakapirangkot sardinas, bigas, kapiranggot, isang butil ibibigay sa inyo. Isang pirasong, isang basong pako para sa bahay ninyo. My God! I wish I could do something, mga palangga. I think I'm doing enough. Ewan ko sa inyo. You have to do something. Mabuti pa yung mga taga-Espanya. Binato nila ng putik yung kanilang mga leaders. Dapat na, diretso na yan sa kumunoy yung mga yan. Anyway, I can talk and talk out of my frustration, mga palangga. Pero nasa inyo yun, nasa kamay ninyo. Wala naman sa akin eh. Ginawa ko na lahat eh. In-expose ko na sa inyo. Ipina-authenticate ko na. You know how much is the authentication? Alam niyo kung magkano bayad sa authentication? Dito sa Amerika? $2,000. Ano, gusto niyo magpa-authenticate pa uli ako? Ano pa gusto ninyong ebidensya? Ayan na, delubyo na ang ibinigay sa inyo.
Minsan naiinis nga ako eh. And you know what? Behind the scene, hindi naman ako hindi ako nanunumbat kasi manood sa akin. Ang daming humihingi ng tulong sa akin privately. Minsan tinitignan ko, sino ba 'to? Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko nga, bakit ba ako? Minsan nalulungkot ako, bakit ako? Eh, hindi naman ako taong gobyerno. Pero naaawa ako eh, kahit pa 1,000, 2,000, mga ganyan. Bakit ako hinihingian ng mga 'to? Eh, hindi naman ako politiko, wala naman akong budget sa gobyerno. Pero pakonti-konti nagbibigay ako, pero hindi ko matiis yun eh. Titignan ko muna, bina-background check ko muna kung scammer or what eh. Random people that I don't know. Naiintindihan ko kayo kasi desperado kayo eh. Naintindihan ko yan, at least hindi kayo nang scam, naglamalapit kayo. Naintindihan ko yan, kahit naman siguro ako ganun, gagawin ko eh. Pero sabi ko, itong mga taong itong lumalapit sa akin, siguro nakikita nila na parang si Maharlika na lang yata makatulong sa akin, kahit 500 piso lang, kahit 1,000 lang. You know, I wish I can help you all, pero hindi, wala naman akong pera eh. Ako mismo hirap. May buhay din ako, may pamilya and everything. I mean, not really hirap like you guys. You know, ayoko naman magpakasinungaling sa inyo. You know, pero nakakaawa po yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Alam mo, yung iba nabibigyan mo ng 1,000, 2,000, tuwang-tuwa. Miss Marlica, thank you kasi nakabili kami yung bugas. Yung anak ko, ganyan, nakabiling gatas, nakabiling ganun. Alam mo yon, my God, I will do the same kung ako ay sa ganyang sitwasyon ninyo. Nakakaawa kayo eh, alam mo yon, lalo yung mga palangga ko talagang mahirap. Yun may mga nag-message sa akin, taga Bicol, ganyan. Ma'am, ganito, ganyan, ganyan. I wish I can help you all. But let's, you just continue to fight for your country. I live here already in the States. You fight for your own country. I tried to help. Hanggat may lakas ako. And I hope, by the way, thank you sa lahat ng tumulong, yung mga tumulong para doon sa pagbibigay natin. Hindi pa po kami si Cathy ang in charge doon. But, siya in charge na sa Pilipinas eh. We'll try to help. Kahit konti lang. Kung ano lang, yung kaya lang namin. And yung mga palangga, sabi ko nga, I can talk dito para murahin niya mga yan, 1 milyon, 1 bilyong mura. Pero hindi po enough ang mura ko. You have to act there sa Pilipinas. Kayo mga supot, lahat kayo mga supot na mga kapulisan, kasundaluhan, magpatuloy na po kayo lahat at manindigan kayo. At after that, nakita-kita ulit tayo, mamahalin ko kayo ng bonggang-bongga. Pero ngayon, hindi ko kayo kayang mahalin. Dahil duwag kayo lahat eh. Alright, bye. Ingat kayo mga palangga.